All from Barcelona. So dinala nga ako ng boyfriend ko si Jama sa Spain noong September 2011 at doon ko nga nakilala ang buong pamilya niya. Ipinasyal niya ako ng sobra. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Para kasing ang bilis. Para siyang panaginip. Walang araw na sinayang si Jama. Kitang-kita ko at ramdam na ramdam ko ang excitement niya. Ipakita sa akin ang mundo niya sa Spain. Naalala kong unang araw ko doon. Sinulubong ako ng pamilya ni Jama ng rice cooker na punong-puno ng kanin. Sinamahan pa ng pansit. Nag-enjoy ko ng sobra na parang gusto ko nang tumigil ang pagtakbo ng oras. Natapos ng bakasyon namin at bumalik na kami sa Pilipinas. May trabaho at pamilya pa ako na kailangan balikan. Nagpatuloy ang masaya naming relasyon. Ni-enjoy namin ang bawat day off at pagkakataon na magkasama kami. Marami kaming lugar na pinasyalan sa Pilipinas. Gusto ko kasi makilala niya ng gusto ang bansa natin. Hindi lang na-inlove sa akin si Jama. Na-inlove na rin siya sa Pilipinas. 2 months later, kinausap ko siya kasi may kailangan akong sabihin sa kanya. Nagtampo siya noong sinabi ko sa kanya na binisita ako ng ex kong si Jericho Rosales. Okay, sorry, seryoso na. Sinabi ko sa kanya nakahanap ako ng bagong trabaho. Lumaki ang mga mata niya na biglang lumiit. Tumahimik si Jama pero hindi rin nagtagal at kinuusap na rin niya ako. Malayo kasi yung trabaho na gusto kong pasukan. Gusto ko sana mag-US noon. Nagalit siya nung una pero maunawain ng sobra si Jama. Itong ugali na nagustuhan ko sa kanya. Palagi niyang nilalagyan pa niya sa paan ng iba. Medyo naluluha siya habang sinasabi niya na wag na natin ituloy ito. Wag na daw namin ituloy ang relasyon namin. Hindi daw kasi siya naniniwala sa long distance relationship kasi dati na siyang naloko doon. Hindi ko alam sasabihin ko kasi napaka-selfish ko naman kung pipilitin ko pa siya. Naghiwalay kami ng landas. Pero don't worry, 2 weeks lang yon. Magpapasko kasi. Hindi niya ako natiis. Tumawag siya, mag-usap daw kami. Ayun nga, sabi niya, wag ka nang umalis. Punta na lang tayo sa Spain. Sabi ko naman, wait, nagpo-propose ka ba? Tinakman ko ang bibig niya para din niya masagot yung tanong ko. Sabi ko, kung marriage proposal yan, ayusin mo. Tumawa na lang siya at pangiti-ngiti. Hindi ko alam kung seryoso ba siya o hindi. Pero tinanong niya ako noon kung isang araw ba naaalis siya at babalik sa Spain, kung sasama daw ba ako. Sabi ko, if you will pay the ticket, let's go! Pero that time, akala ko nagbibiroan lang talaga kami. Sabi ko sa kanya, i-enjoy na lang natin ang time na magkasama tayo. Tsaka sabi ko, hindi pa naman din ako approved doon sa US. Siguradong madidinay din naman ako. New Year na, January 2012. Tumawag siya sa akin. Masayang-masaya siya. Sinurpresa siya ng mama at papa niya sa pinto ng kondo niya. Masayang-masaya ako. Alam ko na namimiss din ni Jama ang pamilya niya. Nagbanding sila for 2 weeks. Ipinasyal sila ni Jama sa Boracay at marami pang iba. Bago umalis sa mga magulang niya, nag-set si Jama ng date kasama ang mama at papa niya. Doon daw namin sila dadalhin sa favorite namin kainan, ang Andox. May inabot na papel sa akin sa Jama. I-memorize ko daw ang nakasulat at sabihin ko daw sa mama at papa niya. Tinanong ko siya kung ano yung nakasulat. Dumugong ilong ko kahit 1 sentence lang yun. Nasa Catalan language kasi siya. Sabi niya, basta sabihin mo, malalaman mo din soon. Minemorize ko ng maigi para magpa-impress sa mga magulang niya. Banima Biura, Barcelona ang nakasulat sa papel. Kainan na. Kinakalabit ako ni Jama. Sabihin ko na daw. Pagkasabi ko, naiyak ang mga magulang niya. As in, literal na tumutulong mga luha nila. Tumayo sila at niyakap kami ng mahigpit. Tumingin ako kay Jama. Medyo naluluha rin siya. Sabi kasi niya, nang nakalagay daw doon sa papel, ay magbabakasyon ulit kami sa Barcelona. Sabi ko, parang exaggerated naman ang reaksyon ng mga magulang mo. Hindi pala yun ang nakasulat sa papel. May sekreto pala siyang itinatago. Bumalik sa Spain na masaya ang mama at papa niya. Magba-Valentine's Day na. Nangungulit si Jama. Umabsent na daw ako sa trabaho kasi magde-date daw kami. Gusto niya daw akong dalhin sa Tagaytay, sa Antonio's Restaurant. Kasi meron daw chef doon ang gusto niya makilala at gusto niya daw magpa-autograph. Sabi ko, bakit absent agad ang solusyon mo? Pwede naman magpaalam. So yun nga, sabi ko sige na nga, kailangan daw maganda ang suot. So sinamahan niya akong pumili ng dress. Araw na ng puso, dinala niya ako sa Taal Lake. Tumambay kami sa tabi ng lawa. Medyo hindi na siya mapakali. Ngiti lang siya ng ngiti. Minabot siya sa akin habang nakahiga kami sa puan na nakatingin sa langit. Sarado ko daw ang mga mata ko. Kinuha niya ang kamay ko at doon niya nga ako nabutan ng Snickers. Buiset. Kala ko kung ano na. Favorite ko kasi yung chocolate na Snickers noon. Niyaya na niya ako sa restaurant. Nagkulot ako ng buhok. Suot kong itim na dress na medyo kumikinang-kinang. Si Jama naman ang elegante ng suot. Parang nga atin ng libing. Charot. Nasa restaurant na kami. Pinaupo niya muna ako. Sabi niya pupunta lang daw siya sandali sa kitchen at iiwan ng libro na gusto niya daw papirmahan sa chef. Ang weird niya nung gawin na yun. Pinapawisan, tahimik na palagi lang pangiti-ngiti. Masarap ang pagkain na ubos ko. Si Jama naman ay parang natatain ewan. Magdi-dessert na. Doon na lang daw namin kainin sa labas sa cocktail area ng restaurant. Ang ganda ng garden. Punong-puno ng ilaw. Napaka-romantic ng lugar. Pinaupo niya ako sa isang bench sa ilalim ng isang puno na punong-puno ng yellow Christmas lights. Hinanap ko tuloy si Santa Claus. Dumating ang waiter at tinanong nga kami kung ano daw gusto namin for dessert at inumin. Umorder ko ng gin and tonic. Ang malakasan na. Bumalik ang waiter at dala-dala ang libro. Ibinigay niya kay Jama. Tapos inabot naman sa akin para hanapin ko daw ang autograph ng chef.
Pagbukas ko pa lang ng libro, gusto ko na agad isara. Sinilip ko ulit habang lumulunok ng malalim. Doon nakasulat, "Do you want to marry me?" Kasamang isang rosas na ibinigay ko sa kanya noong bago pa lang kaming lumalabas back in 2010. Hindi ko na nga maalala na inubutan ko pala siya ng rosas dati. Itinago niya at pinatuyo niya sa libro. Hindi agad ako sumagot sa tanong niya. Kasi kako, asa ng singsing? Sabi niya, "Anong singsing?" Sabi ko, "Hindi ka ba nanonood ng movie about love and romance? Kapag may wedding proposals, may singsing." Wala, horror and science fiction lang daw yung pinapanood niya. Hinahampas ko sa batok ng libro at sinabi ko, "Mali na nga ang tanong mo, wala ka pang singsing." Sabay kiss at sabi, "Oo, I will marry you." Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Parang lungkot at saya at the same time. Doon sinabi niya sa akin kung nung nakalagay sa papel na iniyakan ng parents niya, "We are going to live in Barcelona." Akala ko talaga nagbibiro lang siya. Kaya palang higpit-higpit ang yakap ng papa niya sa amin. Bumalik na kami sa Maynila. Bumalik na ako sa trabaho. Mabilis kumalat ang balita. Maraming natuwa pero meron ring nagalit. Bago sa Jama, nagkaroon ako ng ilang marriage proposals noon. Makikinang ang mga singsing. Pero sa Jama, wala man siyang dalang singsing. Siya pa rin ang nagningning. Nagpaalam na si Jama sa trabaho niya. Binigyan siya ng ilang months para tapusin ang kontrato niya sa Pilipinas. Birthday ng tatay ko, February 29. Balak namin puntahan sa Batangas after ng trabaho para mag-celebrate. Handang tanghali habang ako ay busy sa trabaho, biglang dumating si Jama. Nakasalamin siya. Sinalubong ko siya sa pinto. Niyakap niya ako ng mahigpit. Pinilis niya ang salamin niya. Umiiyak siya ng sobra. Kailangan niya daw umuwi ng Spain. Wala na daw ang papa niya. Inatake daw sa puso ang papa niya.